Hello Science fans! Kung nakikibalita kayo tungkol sa panahon, baka narinig niyo na yung statement na blank percent chance of rain. Kunwari, 80% chance of rain. Pero ano nga bang ibig sabihin nun? Uulan ba ng madalas buong araw? O karamihan sa lugar kung saan tayo nakatira ay babagsakan ng ulan? Baka na-curious na rin kayo kung paano nga ba nape-predict ng pag-asa ang ating panahon. Well, sa likod ng bawat storm warning o kaya rainfall alert ay maraming disiplina na pinagsama-sama. Kasama na ang physics, math, satellites, at pati na rin artificial intelligence. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano ba talaga gumagana ang weather forecasting at ano-anong mga teknolohiya ang ginagamit ng mga ahensya katulad ng Pag-asa para makaligtas ng milyon-milyong buhay. Pero bago tayo mag-science mode, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipino scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology at isa rin po akong teacher na naghahanap ng iba't ibang paraan para mapukaw ang interes ng ating mga estudyante tungkol sa STEM at makita nila na ginagamit natin ito sa pang-araw-araw. At ang Siyensya ay ang aking science communication channel kung saan gustong-gusto ko pong nagkukwento ng mga bagay na nakakakilig at nakaka-excite sa akin na tungkol sa mundo ng agham. Ano nga ba ang weather forecasting? Ang weather forecasting ay hindi lang basta hula-hula. Gumagamit ito ng data, modeling, at math. Ginagamit nito ang science upang mapredict ang susunod na galaw ng ating atmosphere base sa ginagawa niya ngayon. Para siyang chess, i-observe mo yung kalaban mo, titingnan mo yung patterns ng kanyang paggalaw, gagamit ka ng logic para mahulaan ano kayang susunod niyang gagawin. Ganon din ang mga meteorologists, pero ang mga kalaban nila, ulap, air pressure, at pati na rin ang hangin. Lahat ng accurate na forecast ay nagsisimula sa data. At nakokollect ito ng Pag-asa sa kanilang network ng weather station sa buong Pilipinas. Hinahanap nila ang temperature, humidity, air pressure, wind speed, at iba pa. Sa taas naman ay may mga radiosondes, mga sensors na nakakabit sa weather balloons na nagpapadala ng information sa atin dito sa lupa para malaman natin kung anong nangyayari sa upper atmosphere. Meron din tayong Doppler radar sa nagsascan ng bagyo at rainfall intensity. At may mga satellites din na nakatingin sa mga ulap at pati na rin sea surface temperatures. Sobrang daming data niyan na tuloy-tuloy lang pumapasok sa Pag-asa. At ang trabaho ng ating meteorologists ay ina-analyze ang lahat ng data na ito, maghanap ng patterns para makapag-forecast ng weather. Ngayon, kapag nakuha na natin ang data, pinaplot ito at ini-interpret gamit ang weather maps. Makikita natin dito ang mga pressure systems, cold or warm fronts, o kaya kung meron bang padating na bagyo. Ang hinahanap ng mga meteorologists ay mga patterns, katulad ng pagtaas o pagbaba ng air pressure para ma-predict nila kung saan nga ba dadaan ang bagyo pag meron ito. Ngayon naman, pag narinig niyo yung statement na merong 80% chance of rain, hindi ibig sabihin nun ay kadalasan sa buong araw ay uulan o karamihan sa isang lugar ay mababasa ng ulan. Ang ibig sabihin nito ay may 80% na probability na uulan sa isang parte ng forecast area sa araw na yon. Pwede niyo siyang isipin ng ganito, kung mauulit yung conditions na meron sa araw na ito ng 10 beses, malaki ang chance ng 8 beses ay uulan. So hindi siya certainty o kasiguruhan, probability siya. Ano yung pinaka-likely na pwedeng mangyari? Yun ang beauty, pero frustration din, pagdating sa pag-iintindi natin sa kagandahan at kaguluhan ng ating kalikasan. Pero gaano nga ba ka-accurate ang mga weather forecasts? Well, nakadepende siya kung gaano kalayo ang forecast. Ang mga one-day forecasts ay usually 85 to 90% accurate. Ang mga 3-day forecast bumababa sa mga around 80%. At ang 5-day forecast, hanggang 70% siya. At dahil nasa typhoon belt tayo ng Pacific, marami talagang pabago-bago sa ating panahon. Kaya ang hirap talagang maglabas ng napaka-accurate na weather forecast sa ating bansa. Pero dahil sa pagganda ng teknolohiya at pati na rin sa artificial intelligence, patuloy na gumaganda at mas nagiging accurate ang predictions ng Pag-asa. Kadalasan, merong 4 na method na ginagamit ang Pag-asa pagdating sa weather forecasting.
merong persistence forecasting na yung panahon ngayon, yun din yung mangyayari sa mga susunod na oras o mga araw. Okay ito pag short term lang yung forecasting natin. Meron ding climatology forecasting. Nakabase naman siya sa historical data o kung ano na yung nangyari noong mga nakaraang taon. Meron din tayong tinatawag na analog forecasting na kinukumpara natin ang weather patterns ngayon sa mga weather patterns na nangyari na nung nakaraan. Meron ding numerical weather prediction kung saan gumagamit tayo ng mga supercomputer para i-simulate ang weather patterns natin. Pinaka-advanced ang numerical weather prediction at dito pumapasok ang AI o Artificial Intelligence. Sa loob ng modernized facilities ng Pag-asa, meron tayong mga supercomputers na nag-a-analyze ng millions upon millions of data points na gumagamit ng mga AI models na nakabase sa physics. Kaya nilang ma-predict ang weather days ahead o kaya kahit weeks ahead. At ngayon, kasama ang DOST-ASTI at pati na rin mga AI researchers, mas pina-advance pa nila ang mga models gamit ang artificial intelligence. Mas gumaganda ang mga forecasts at pati na rin localized forecasts may lumalabas every 15 minutes. Ibig sabihin, kahit barangay level, pwedeng magkaroon ng real-time weather predictions at napaka-useful na ito lalo na kung panahon ng tagbagyo. Dahil sa Pag-asa Modernization Act, meron na tayong 19 Doppler radars sa ating bansa na tumutulong sa pag-track ng mga bagyo at pag-estimate ng rainfall. Kung isasama pa natin ang mga machine learning models na meron na tayo, kayang-kaya na talaga natin gumawa ng impact-based forecasts. Hindi na lang heavy rain ang pwede nating makita, pati na rin ang tsansa ng pagbaha o kaya landslides makikita na rin natin. Kaya, mas madaling magbigay ng advice kung kailangan ng lumikas ng mga tao. Malaki na rin ang progress natin mula noong 1911, kung saan nagset ng record ang Baguio na bumuhos ng 1,170 millimeters of rain sa loob lamang ng isang araw. Imagine mo, parang umulan worth ng isang taon pero sa isang araw lang. Gamit rin ang mga teknolohiya na meron tayo, binabantayan din ng Pag-asa ang mga weather patterns katulad ng El Nino at La Nina. Katulad na lang ng taon natin ngayon, noong early 2025, napapansin ng mga tao na pwedeng magkaroon tayo ng La Nina. Mas maraming ulan at mas malalakas na bagyo. Napaka-importanting information ito para sa ating mga magsasaka, mga disaster managers at pati na rin sa mga coastal communities para lalo tayong maghanda. Sa isang bansa na tinatamaan ng humigit kumulang 20 bagyo sa isang taon, ang weather forecasting ay hindi lang para sa information. Ito rin ay nakakaligtas ng buhay. Meron ba kayong natutunang bago today tungkol sa weather forecasting? Kung meron, paki-like and share naman ng video natin. At kung meron kang katanungan o kaya opinion tungkol sa panahon, kwentuhan naman tayo sa comment section below.